Dilimaw. Dilima pala. Balik kulungan na ba? Nako, eto kakapasok lang. May inilabas na desisyon ang Court of Appeals tungkol dito sa kaso ni Dilimaw. Ay, Dilima pala ulit. Nako, dito po oh. Eto ha. Sayang ang ano ba 'yun? Yung si Dilima ay haharap bilang prosecutor sana sa impeachment kay VP Sara. Matutuloy pa ba yan? Dito po kay Attorney Panelo, siya mismo ang nagbunyag niyan kanina lang na ang Court of Appeals ay pinawalang bisa ang pag-absuelto kay Laila Dilimaw, malabong makasama sa prosecution team versus VP Sara Duterte's impeachment trial. Eto, panoorin natin si Attorney Panelo. Ito ang video. Yung desisyon ng Court of Appeals, alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay Dilima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinungaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madalit sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yun ang latest. Pero natatapos, wala pa nga declaration, formal declaration ng mga winners sa National Post. Pero usap-usapan pa rin yung impeachment kay Vice President Sara Duterte. At syempre, di ba, natalo yung ibang mga kandidato sa Kamara. At ang naglalabas ngayon yung mga nanalo sa party list, kahit wala pang declaration, itong si former Senator Leila de Lima and Attorney Charles Jokno na sasama dun sa team ng Kamara na magpo-prosecute nga kay VP Sara. What's your take on that, Attorney Sal? Unang-una, yung sinasabi nilang dalawang hindi naman mga trial lawyer show na mahabang eksperyensya. Mga pangalan, kontrobersya. But before that, hindi ko alam kung bakit hindi pa lumalabas sa dyaryo. Kasi kahapon, I received a copy of a Court of Appeals decision. Pinadala sa akin ni dating ES Pingpong Medialdea sa Hague. Kuha siguro siya ng kopya. Alam mo ba, kasi naalala ko ngayon, kasi binanggit mo yung pangalan Dilima. Hindi ba na-absuelto yan, si dating Senador Dilima? Lumalabas sa desisyon ng Court of Appeals. Kasi if you remember, dito sa programa natin, hindi ba ilang beses natin tinalakay na initially, yung mga witnesses, tinuturo si Dilima na guilty. Di ba? May mga testimonya sila. And then, after several years, bumaliktad. Nagkaroon ng recantation of testimony. Natatanda mo yun? Yeah. And then, yung judge, on the basis of recanted testimony, inabsuelto niya. Kung matatanda mo na, yung programa natin ang unang bumatikos doon sa desisyon ng judge. Sabi natin, teka muna, bakit ka mag-aabsuelto dahil lamang sa recanted testimony? Sabi natin, before you can give validity to the new testimony, bagong testimonya niya na bumaliktad siya, kailangan sulong siya, maglatag siya ng ebidensya sa hukuman kung bakit nagsinungaling siya the first time. Kailangan ipakita niya na siya ay inimpluwensya, tinakot, binayaran. Kailangan ipakita mo muna yun para kapanipaniwala na ngayon ay nagsasabi ka na ng totoo. Ang sabi na, wala namang ebidensya, walang sinasabi. Batay sa mga nabasa natin sa dyaryo, walang sinasabi na yung defense introduced evidence to show
that the witnesses have been intimidated, coerced ng outside forces para magsinungaling. Wala. Kaya nga ako, hindi ba, ay natatandaan ko, sabi ko sa prosecution, maghain kayo, mag-apila kayo, merong grave abuse of discretion dito. Apparently, di ko na nga alam kung nag-apila sila. Nagulat ako nung pinadala sa akin ni Mr. Midaldea, ni Bing Bong, yung desisyon ng Court of Appeals. Alam mo ba kung anong desisyon ng Court of Appeals? Ano yung attorney? Ang desisyon ng Court of Appeals, batay dito sa natanggap ko, ay pinawalang bisa ang pag-aabsuelto kay De Lima sa kaso niya. Sapagkat sa ngayon sa hukuman, hindi nasunod yung rules on evidence. Yung sa testimonya, yung recanted testimony na sinasabi ko, hindi naprubahan nila na kaya itong mga nagsinangaling dahil mga tinakot. Hindi nasunod, madaling sabi. Kaya sabi ng Court of Appeals, null and void ang acquittal. Ibalik sa hukuman at ituloy ang pagbibista. Patunayan nila. O yun. Yan ang latest. Nagtataka ako bakit hinahanap ko sa mga mainstream na dyaryo, pati sa social media, wala pa lumalabas. Pero paano yung Attorney Sal? Nakalabas na siya. Ibig sabihin, ibabalik siya sa kulungan? Hindi naman ganon. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Kasi, she was acquitted and on the basis of that, she was released. Pero kung null and void, ibig sabihin, balik ka sa dating status. So, status ko, balik ka sa kulungan, ganon? Sa tingin ko, ganun ang mangyayari. Kung null and void yung absuelto mo kung ang naging batayan ng release mo dahil inabsuelto ka paano? Di dapat ibabalik ka. Kaya kung ibabalik ka sa kulungan, paano ka makakasama doon sa impeachment prosecution team? Well, that's hindi ko lang, attorney, hindi ko lang sigurado. Kasi, di ba, parang 3 kaso yata yun Kung alin doon sa 3 kaso na inabsuelto, tapos pinawalang visa ng Court of Appeals. Of course, pwede naman silang pumunta pa sa Korte Suprema. Alam nyo, para sa akin mas maganda pa rin sana na si De Lima ay kasama dyan, nahaharap bilang prosecutor sa impeachment kay BP Sara. Bakit? Para naman may katuwaan din yung iba dyan na gigil kay De Lima. Kasi kung wala si De Lima dyan, baka masyado namang seryoso yung mangyayaring impeachment trial kay BP Sara dyan. Para sa akin lang para naman makita natin kung gaano kagaling itong si De Lima pagdating dyan. Pero kay Diokno, ewan ko lang. Pero dito sana kay De Lima, ito sa balitang to, kung totoo man to, sinabi ni attorney naman din yan, nagsabi ng ganyan, malamang may katotohanan talaga yan. Nako, kung babalik sa oblo, malas nyo. I-update tayo dyan. Update natin yan. Kung makakasama ba siya dyan sa impeachment trial ni BP Sara. Matagal-tagal pa naman yung impeachment trial ni BP Sara. Akala ko pa naman sana ay umpisa na ng swerte nila. Kasi nanalo nga si De Lima. Paano yan? May malas pa pala. Abangan natin yan kung kailan. Kung ibabalik siya sa oblo, nako, kawawa naman to. Hanggang dito lang. Thank you. Bye-bye.